Hello mga kababayan. Um, Makakapanayan po natin ngayon ang isa sa naging watcher po doon sa Butuhan dito po sa Hong Kong, at malalaman po natin sa kanya kung ano yung mga nasaksihan niya doon sa loob. Ito po si Ate Karina. Hello Ate Karina. Ate, bilang watcher po, ano po yung mga nasaksihan mong pangyayari sa loob? Ang nasaksihan ko ngayon, nung umpisa na ako nag-pool watcher kanina, yung isang babae na okay naman yung mga board, yung mga board member tsaka yung consulate na team na COMELEC. Sinasabihan sila na bago sila pumasok o bumoto, sinasabihan na sila na 12 lang ang ilalagay. Ngayon, ngayon kasi hindi na itlog na Yung hugis itlog. Hindi na, talagang bilog na siya. Oo. Tsaka medyo siya, hindi siya makapal yung pagka ng kaya Balota. Oo, balota. Kaya hindi siya yung parang hahanapin mo talaga, mas maganda na yung may number. Kung iboboto mo, sige, agay ni Attorney Clenchong, 21, alam mo, makukuha mo agad pero kung pangalan lang ang hirap. Yun ang ko. Tapos kanina, yun nga, may bumoto kanina na 12 ang sinulat niya, pero ang na-reading lang ng PICOS is yung may tatlo siyang binoto na hindi daw nabasa ng PICOS. Wala doon sa resibo niya? Wala sa resibo niya. Okay. Pero na-shade naman daw niya ng ayos. Pero ang sabi ng COMELEC na baka daw hindi niya inigihan ng pagbilog-bilog. Kaya dapat maging babala rin to sa atin na kasi ngayon hindi na yung parang pentel pen ang nag-ask daw sila sa COMELEC na pwedeng ballpen na lang ang gamitin, hindi na yung nagkakalat na pentel pen na kagaya dati. Kaya pumayag naman daw ako COMELEC. Ayun, kaya puro itim na ang ballpen, na talagang ballpen na yung ginagamit na pang shade doon. Kaya yun naman yung natin. Tapos kanina may senior citizen nga na sinabi ni Vice Consul na bumaba kami, isang watcher tsaka isang board member ng COMELEC para dalhin kay nanay yung sa senior citizen yung balota niya. Si nanay ayaw niya pumayag na hindi siya ang maglalagay ng balota niya sa PICOS machine. Gusto niya siyang maglalagay dahil daw baka mablangko yung boto niya. Siguro nag-iisip din siya na makikita niya na may mga ganung pangyayari. Kaya gusto niya kahit mataas yun pumanik siya. Okay naman. Tapos namin siya, okay ba? 12 ba? Kung ano yung sa resibo, okay naman daw. Tapos naman, isa pang natin dyan, yung pagboto, talaga kailangan iwasan ng madumihan yung yung balota nyo. Kasi sensitive nga daw yung PICOS. Pero yung PICOS na napuntahan ko sa winawatcheran ko, okay naman. Yun nga lang, yung iba, siguro hindi na shade mabuti yung bilog na hugis itlog, ayun. Kaya hindi na hugis itlog pala ngayon. Bilog na talaga. Bilog na talaga siya, hindi na hugis Kaya sana lang sa mga boboto pa, yung hindi pa po nakakaboto, bumoto na po kayo. Tapos ang mas maganda talaga yung the best, yung ginagawa ko na pagdating mo doon, meron ka ng kopya. Kasi bawal ang bawal doon ng bawal doon ng mga flyers. Bawal sa presinto ang mga flyers, kaya kailangan natin dalhin na bago kayo bumoto, isulat nyo na para hindi rin matagalan. Sa mga machine, ate, kasi yung mga previous days na nagdaan, yung mga nakaraan, sabi may aberya sa machine. Merong presinto talagang may aberya kasi kanina rin yung kabilang presinto may nagreklamo rin na tumatalon-talon daw yung nila. Yung tumatalon-talon daw yung nila. Ano ba ito? Yung balota nila. Meron talaga, pero yung sa akin naman na nabantayan ko, hindi. Pero ate, wala ka bang aside dun sa yung sabi mo nga 12 yung binoto, tapos
yung tatlo hindi nabasa, na-report ba yon? Hindi siya, yun nga sinabi namin bakit hindi i-report. Umalis na siya, parang in-ignore niya na, sabi niya, sayang yung boto ko. Lumabas lang siya na gano'n. Tapos, sabi ko, sino yung tatlong hindi na-read? Hindi naman niya sinabi. Oo. Kaya, ayun, maging ano rin tayo doon. Kailangan natin alerto. Kailangan sabihin sa amin, nandun kami mga poll watcher, kung sakaling naka-experience po ng gano'n na hindi na-read. Isabihin niyo po sa mga poll watcher doon, meron pong 5 silya doon sa gilid na nakaupo na poll watcher. Kahit sino po doon sabihin niyo na hindi na-read yung ano niyo. Tapos sasabihin mo lang naman kung sino yung mga hindi na-read para at least alam namin, di ba? Yun, isa ring maganda yun, dapat sinasabi niyo kung hindi na-reading yung ng PICOS yung mga binoto niyo para alam po namin yun. Sa ngayon po ate, walang, hindi, masasabi nyo ba na walang mga irregularities kayong nasaksihan ngayong araw? Ngayon, wala naman, yun lang yung tatlong yung 12 na binoto, tatlo ang hindi na read. Yun lang naman. Tapos yun lang si Lola talaga yung talagang senior, as in senior citizen na ewan, malakas pa sa akin. Ipanawagan Kanya lang talagang maging yung balota niya, siya talaga yung maglagay sa PICOS machine dahil nag-iisip nga siya baka daw dayain. madaya siya. Ganun. Ipanawagan nyo na rin ate Karing po na na wag mawala ng gana yung mga botante na Ay, bumoto. oo, kailangan natin iboto dahil karapatan po natin yan. Tapos, tsaka ang isa pa, baka malay nyo yung boto nyo ang inaantay para manalo yung isang kandidato, di ba? Kaya dapat nating, wag po natin sayangin ang pagkakataong ito. Malalaman naman kung nadaya kayo, kung kasi kung halimbawa bumoto kayo, tapos nadaya kayo, meron pong team doon sa loob na pwede nyong lapitan na bakit kayo hindi naboto yung mga binoto nyo. Meron po, pero iaano po natin niya, ino-note ba, i-re-record natin yan para talaga. mabilang. Basta may mga team doon na pwedeng tumulong. Huwag po kayo mawala na sa tunay na pagbabago natin. Tsaka hindi, ang maganda rito, kaya tayo boboto ngayon. Kasi candidate si Atty. Glenchong, di ba? Ang maganda dyan, pag nanalo si Atty. Glenchong, wala na yung meron nang sa mga boto natin, meron nang magsisecure, di ba? Kaya talagang lagi ko sinasabi sa mga bumoto kayo para ipanalo natin si Atty. Glenchong talaga para mawala na yung PICOS machine, hindi ka na makangamba na ayaw mo nang bumoto dahil na naloloko lang, nadadaya lang yung boto. Eto na, kaya siguro si Atty. Glenn, yung siguro pinadala para manalo tayo. Para manalo siya, manalo tayo. Para maging para Kinuha ko yung percent. para pagka nanalo si attorney, mawawalan, may pag-asa tayo na yung boto natin hindi na madaya. Hindi na tayo mangangamba tuwing eleksyon. Yun po. Ayoko na bumoto. Alam mo, marami nag-aasa sa akin na ayoko na bumoto kung ganyan pala. Madadaya. Kasi yun nga yung isa kong kaibigan, 12 yung binoto niya, ang lumabas na pang 12 niya, si Franklin Drilon, Oo. hindi naman siya kandidata. Kandidato. Oo. Kaya sabi niya, bakit ganun? Bakit may Franklin? Sabi ganun. Kaya yun naman yun inaano niya. Bakit? Sabi ko, sinabi mo, in-ignore daw siya. Kasi Monday siya bumoto nun eh. Kaya hindi ini-ignore daw siya nung pinagtanungan niyang COMELEC na board member. Ini-ignore daw siya, kaya hindi niya na inano. Yun. Sabi ko, sana nagreklamo ka para sabi niya, ini-ignore ako siya lang daw nung bumoto Monday. Kaya yun. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Punta po kayo hanggang sa May 12. Pwede po, 13? May 13, pwede pa kayong bumoto hanggang May 13. Para, unfair kasi yung Monday, di ba, dito sa atin. Yung 13 sa Pilipinas. Kaya, yung mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, pamutuhin nyo, tulong-tulong tayo para iboto natin ang mga nararapat na kandidato. Ate Karing, maraming salamat po. At least, yung mga kababayan natin, mabawas-bawasan yung kanilang pangamba ngayon. Galing din sa'yo na wala namang irregularities na encounter ngayon sa araw na to. Ay, simula nung nag-watcher ka kanina. Wala. Oo, yun. Okay naman. Kaya, Tsaka
nagulat ako dahil nga yung hugis itlog naging bilog na talaga. Oo, hindi na siya, ano, Saka parang malabo pagka-print. pagka-print ng balota. Hindi makapal yung ink ba Oo. sa mga names. Malabo, parang yung ballpen mo wala na ng tinta eh. Yung gano'n ang pagkaano ng balota ngayon eh. Oo. Hindi malinaw. Ayun. Kaya ingat-ingat. Mas maganda talaga yun. Dala mo na yung mga number na ibobot mo. Tsaka yung Tsaka pangalan. i-encourage natin na kailangan kung merong na-encounter na problema, kailangan talaga na naka-record yun. Hindi sila mahiyang magsabi, mag-complain. Oo. Oo, yun. Oo, kailangan talaga. Pag kung ano yung mga Dapat boto pag nyo. bumuboto, kinukuha tong parang paper natin, yung parang papel natin, yung Ah. sinusulatan natin, di ba? Ah. Dapat yung mga binoto natin, inano natin, para at least yun ang katibayan din natin. Yung number, yung number ng balota mo. Oo, yung sa balutan natin. Hindi Ah. bawal yun, hindi pwede yun. Hindi ka pwede doon kumuha ng mga number na ano. Hindi, sa baluta. Ito yung baluta mo nga, di ba? Oo. So, kinuha ko lang yung ano ng number, tapos yung mga... Ay, hindi, wag. Hindi pwede yan. Makikita ka ng ano ng Comelec, bawal. Wala kang kukunin na balotang number doon. Bawal yun. Hindi yan. nakatago naman to para sa'yo. Hindi mo naman i-display sa ano. Ay, tatandaan mo lang. Oh, pero hindi wag mong gagawin yung pag nakita ka, bawal. Yun nga makipagkwentuhan doon, bawal eh. Hindi, sundin mo rin yung mga pinagbabawal Oo ng nga, ano pero ng hindi mo naman Comelec. ipagkakalat yan na ito. At Oo. least security mo naman yun. Pero Kasi hindi yan kasama sa rule, kaya wag mong ano yan, wag mong. Ang serbisyo ba ng Comelec sa taas, maayos? Pati yung ano? Sa room ko, sa presinto, maayos, pero hindi ko alam kung sa Pero ibang so, presinto. yung napasukan ko, okay naman. Wala namang ano. Kasi ino-orient okay lang nila. naman kasi In-orient naman daw nila bago pumasok yung butang. Okay naman, wala mo problema. Yun. Ayun po si Ate Karina, isa po sa mga poll watchers ng PDP Laban. Pwede ako mag-watcher, winawatcheran ko na rin ang KD. PDP, opo. Kasi isa lang naman. Mm-mm. Ate Karing, maraming salamat. Bye-bye po. Opo. Bye-bye. Bye-bye po. Maraming salamat sa mga nanood. So, nakapanayam natin yung isa sa mga watchers doon sa loob. At so far, wala naman daw irregularities at wala din daw mga complaint ng ano. Aside doon sa senior citizen na gusto talaga siya yung magpasok ng kanyang balota sa BCM. At yung isa nga daw na bumotong 12 yung binoto niya, 9 lang daw yung binasa ng machine. So, baka nga naman hindi na shade ng maayos yung ibang binoto niya, kaya hindi nabasa ng machine. So far, yun lang po yung mga nangyayari sa araw na to. At mamaya po pagkatapos ng butuhan, makakausap po ulit natin yung mga watchers sa loob. Kaya maraming salamat po. Bye-bye!